Halos mag-zero visibility sa Pasig City dahil sa biglang buhos na ulan ngayong hapon. Pumagal din ang trapiko sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Ang ilang rider nagkumpulan sa isang estasyon ng MRT para makasilong. May naipon pang tubig sa kanto ng D. Tuazon at Quezon Avenue. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila. Nakaapekto na rin ang trough o buntot na binabantayang low pressure area. Magandang hapon po. Patay sa pananaksak ng isang babaeng college student sa Sibonga, Cebu. Suspect ang kanyang dating nobyo na kapwa college student. Tinitignan ko ang krimen ay dahil ayaw makipagbalikan ng biktima. Nakatutok si Femari Dumabok mula sa GMA Regional TV. Duguan ang 21 anyos na estudyanteng si Risa nang makita siya ng mga otoridad sa kanyang silid sa Barangay Poblasyon, Sibonga, Cebu. Pinagsasaksak ang biktima. Suspect ang kanyang dating nobyo na isa ring college student. Ayon sa pulisya, 4 na taon naging magkasintahan ang biktima at ang suspect. Batay sa paunang investigasyon, kaninang pasado 8:00 ng umaga, nagtungo ang suspect sa bahay ng biktima na kasama ang kapatid ng mga oras na iyon. Nang lumabas ang kapatid ng biktima, ikinandado ng suspect ang silid. Hindi agad nabuksan ng kapatid ang silid dahil kinailangan pang hanapin ang susi. Nagpatulong siya sa mga kapitbahay para tumawag sa pulisya. Nang rumisponde ang mga pulis at prasahan ng mabuksan ang pinto, wala nang buhay ang biktima dahil sa mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Duguan ding natagpuan ang suspect na ayon sa pulisya ay sinaksak umano ang sarili. Dinala sa ospital ang suspect. Patuloy na iniimbestigahan ang krimen. Mula sa GMA Regional TV, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. Karasa na naman sa paaralan, isang estudyante ang sinaksak ng balisong ng kanya umanong kaklase sa Las Piñas. Ang mitya ng pananaksak, pagtatalo sa hindi naibalik na sukli. Nakatutok si Jomar Apresto. Pasado 4:00 ng hapon kahapon nang mahagip sa CCTV ang isang lalaking estudyante na nagmamadaling lumabas sa gate ng Las Piñas National High School. Lumapit siya sa barangay outpost at tila humihingi ng tulong. Maya-maya, may kita na ang mobil at ilang tauhan ng barangay na nagmamadaling pumasok sa gate ng paaralan. May humingi po ng tulong. Nakita ko yung bata nakahiga na lang. Ang dami talagang dugo. Ayon sa pulisya, isang lalaking estudyante ang nasaksak sa loob mismo ng paaralan. Naisugod pa sa ospital ang 13 anyos na biktima pero binawian din ng buhay dahil sa saksak sa kaliwang dibdib. Ang nanaksak ang 14 anyos na kaklase ng biktima na agad ding nahuli ng mga otoridad. Ang ugat ng krimen dahil sa sukli ng biniling tubig sa kantin noong recess nila. Ayon sa pulisya, inutusan ng Child in Conflict with the Law o CICL ang biktima na bumili ng tubig. Hindi naniwala yung CICL na yung suitcase na iwan dun sa school canteen. Bumunot yung CICL ng fan knife, then sinaksak ang biktima. Ang nagluluksang pamilya ng biktima nananawagan sa paaralan na dapat mas higpitan pa ang inspeksyon sa entrance ng paaralan. Hindi po maulit. Ilan po isang bis nangyari yan Halos pangalawa na huli nangyari. Na-turn over na sa Bahay Pag-asa ang CICL na nakatakdang suriin kung may discernment sa kanyang nagawa. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng pamilya ng lalaking nanaksak. Iniimbestigahan ng pulisya kung may mas malalim pang dahilan sa pananaksak at kung paano na ipasok ang balisong sa paaralan. Meron silang guardian, meron naman silang metal detector. So yun ang patuloy nating in-inquire kung paano na-ilusot yung bladed whip. Sa tulong ng informante, may nabuo na umanong money trail ang kampo ni Senador Panfilo Lacson na magpapakita kung saan napunta ang pondo inilaan sa ilang proyekto sa Taguig. May ebidensya rin umanong kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano, District Engineer ng DPWH sa lungsod. Nakatutok si Ian Cruz. Sa bangayan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire.
Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing we are worse than Bulacan. Napakalaking ba yung pondo sa Bulacan sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo kasama naman diyan mga kalye, kasama diyan mga multi-purpose buildings, school buildings, at sa Taguig makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan. At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga informante, nabuo na nila ang money trail, nabatid ang daloy ng mga komisyon mula sa mga proyekto, kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto, kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID, kumpleto yon. Meron kaming progress billing, may mga petsa yan, kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang alegasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. 4 na magkakahiwalay na slope protection projects na na-award sa 4 na magkakaibang contractors. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng 2 kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa kontraktor B. Kinocompute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuoang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Sinisikapan ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Abiso po sa mga nagbabalak isama sa travel goals ang South Korea. Simula po sa August 25, tataas ng 100 piso ang visa processing fee ng Korea Visa Application Center Philippines. Mula po sa kasalukuyang 900 piso, magiging 1,000 piso na ang singil sa pagproseso ng Korean visa. Ang sakop lang ng adjustment ang lahat ng visa application na isusumite simula August 25. At hiwalay pa ang processing fee sa anumang singil na maaaring ipataw ng South Korean Embassy depende sa kategorya ng visa. Muling nakaginto si Pinoy pole vaulter E.J. Obiena sa kanyang paglaban sa First International Pole Vault Meeting sa Germany. Ang ibabaw ang husay ni Obiena sa 10-man field matapos malagpasan ang 5.76 meters sa kanyang unang attempt. Sumubok din siyang malagpasan ng 5.90 meters pero hindi na siya pinalad. 2 linggo bago maka-gold medal, naka-second place naman si Obiena sa meeting Madrid matapos maka-clear ang 5.85 meters. Binaha ang ilang bahay sa gilid ng Macar River sa Barangay Labangal sa General Santos City. Ayon sa uploader, hindi naman sila nakaranas sa masamang panahon kahapon pero nagkaroon daw ng ulan sa bundok na sakop ng Barangay San Jose. Posibleng galing daw sa bundok ang baha na bumaba sa kanilang barangay. Wala namang nasaktan o nasawi. Ayon sa Pag-asa, trough o buntot ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nagpaulan kahapon sa Gensan. Tila na trabaho umano pagpiansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
Non-bailable ang kaso ni Revilla pero pinayagang makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayang guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. We predicted this to happen. Alam na namin ito. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. 3 mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? 123 million. Matagal na yun. Matagal na yun. Kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Dinakip sa Davao City ang isang lalaking may-ari ng computer shop. Minolestya raw niya ang isang binatilyong customer. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Emosyonal ang ginang na yan habang inaaresto ang 33 anyos na may-ari ng internet cafe sa Davao City. Sospek umano sa panggagahasa sa 15 anyos na lalaking anak ng ginang. Ayon sa salaysay ng biktima sa pulisya, pumunta ang binatilyo sa internet cafe para maglaro ng computer games. Walang ibang customer noong mga oras na yon. Nilapitan umano ng sospek ang binatilyo at hinawakan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Sa pilitan pa umano siyang dinala sa isang kwarto at hinalay. Matapos ang krimen, dali-daling umuwi ang biktima at nagsumbong sa kanyang lola at ina. Ano na ako, ma'am, na ipakulong din na siya. Forever na siya makulong. Eh, dili lalim ang iyang gibuhat sa kong anak. Siya nakulong siya physically, kami nakulong mi mentally. At laon lang siya kong hilang. Ang single mom ko pag-ring sa iyo, ma'am, ang gamitan na ko sa iyo. Tapos, hindi ko mas kamusta lang. Tumangging magbigay ng komento ang sospek na kinasuhan ng rape. Mula sa GMA Regional TV, Jandy Esteban, Nakatutok, 24 Oras.
Sa gitna ng iniindang tagtuyot sa Europa, bumabari ng level ng tubig sa isang sikat na ilog doon. Dahil dito, may tumambad na remains ng isang sinaunang nilalang. Kuya Kim, ano na? Dahil sa nararanasan ngayong heat wave ng mga taga-Europe, ang water level sa second longest river sa Europa, ang Danube River, patuloy na bumababa. Pero dahil sa pagkakatuyo ng ilog, isang sekreto ang tila umahon. Sa bahaging ito ng Danube, na dumadaloy sa Ryahovo Village sa bansang Bulgaria, may nadiskubre mga residente ng mga buto ng isang hayop. May lower jaw, rib bone, at 2 tusk na parang sa elepante. Agad nila itong pinagbigay alam sa mga otoridad. At ayon sa kanila, ang nadiskubre ng mga residente, posibleng mga buto ng isang ancient mammoth. Kuya Kim, ano na? Ang ancient mammoth ay isang sinaunang giant mammal na kabilang sa pamilya ng mga elepante. Meron sila mga curved tusk na maaring umabot sa higit na 4 na metrong haba. Ang ilang uri ng mammoth, gaya ng woolly mammoth, may makapal na balahibo na siyang nakatulong sa kanilang makasurvive noong Ice Age. Nabuhay ang mga mammoth sa iba't ibang bahagi ng Europe, Asia at North America. Humigit kumulang 5 milyong taon na ang nakakaraan. Karamihan sa mga mammoth nawala sa pagtatapos ng huling Ice Age o 10,000 years na ang nakalipas. May maliit na populasyon naman ng woolly mammoth na nakaligtas hanggang humigit kumulang 4,000 years na nakakaraan. Ang mga buto naman ng mammoth na natagpuan sa Bulgaria, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto para matukoy kung saan ito nagmula at kung gaano ito katanda. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.